Solid 5K na to sa'yo. Solid, solid. Okay, tuloy. So, mapping ng structure. Usually, mapping, tapos may under pa yan, SMC, tapos ganun. Nasa Telegram, nasa bio po yung link ng TG. Or PM nyo kapag wala. I-add ko kayo lahat. Chill. Tapos kunin nyo tong lesson. Okay? Tapos ang gawin nyo, pag nag-aral kayo, mag-live na rin kayo, mag-focus kayo sa sarili nyo. Sige, add ko kayo lahat. So, sa mapping tayo, usually sa SMC to eh. Or pwede yung market mapping ng basic. Ang structure sa mapping, solid. Thank you. So, let's say dito, support. Support na lang yung lagi kong i-example para basic sa lahat. Okay. So, tingnan nyo to. Ang structure ng basic is ganito dapat yung makikita mo sa market. Marami to. Pero bibigyan ko lang kayo ng mga tatlo. Yan dapat yung makikita nyo sa market. Okay? Yes, nagbe-basic entry din ako minsan pag walang time. So, yan yung makikita nyo sa market. Ibig sabihin nito, sa structure kasi ng SMC, nag-shift na si market. Whether nag-shift, nag-market structure shift, nag-change of character, nag-CISD, nag-CISD ng ICT, unicorn entry ng ICT, yan, ganyan. Pwedeng head and shoulder pattern, and so on. Ano pong gamit nyo sa charting? Ano po yun? Yan. Isa yan sa structure. Dapat makikita mo yung ganyan sa support area or sa POI. What else? Yung liquidity grab. Liquidity grab, malapit na siya sa support, tapos binibitin siya ng market. Yan. So, nakikita mo, bullish na siya dyan. Sabay gaganon yan. Okay? So, makikita mo dyan, pataas na si market, hahabulin ng mga long position. Sabay bababa ng ganito. Liquidity grab. Then, taas. Tama naman yung bias nila, pero na SL sila. So, uy, live to Pops. Yes. So, ganun nangyayari pag may mga nakalimit dyan na long position. Nag-grab muna si market sabay taas ng mga SL. Okay? So, isa to sa structure. Ito yung second. Yung pangalawa, yung yung mabilisan. Tawag doon, swing failure pattern or Quasimodo. But when you say Quasimodo, ganito, tapos ganyan, tapos ganito, ganyan, tapos baba dito. Kung saan to bumaba, doon din papasok doon ka papasok. Quasimodo yun. Or swing failure pattern. Yan. Okay, clear? Same na same wala lang panalo sa trade ko. So, marami pa yung ganitong structure pag nag-observe kayo sa market. Pero, bibigyan ko kayo ng example. Mga 3 years na. So, yan hahanapin nyo yan pag sa support. Then, babalik ta rin nyo lang yan kung sa resistance kayo. So, sample. Okay, eto. Yan. Clear, resistance. So, hahanapin natin yung structure na to. Vice versa. Yung kabaliktaran. Why you stop? So, pupunta ka lang sa lower time frame kung gusto mo mag-confirm. Sabi natin, 1 hour. Let's check kung meron. So, yan. Makikita niyo yung structure na yon pag pumunta kayo dito. Let's say, down, up, down, up, sip, flip, tapos down. Anong name nito? Ano sa tingin niyo siya dun sa tatlo? Yung structure na yan. Ano siya dun sa tatlo? Hindi. Sabihin natin, spelling.
1, tapos ito 2, tapos ito 3. Unicorn. Okay, correct. Unicorn. Or yung number 3. Yes, unicorn. Okay, so that's 1R. Correct? 3. 1R, unicorn. Makikita nyo dito yung difference ng trader. Bakit? Kasi sa 1 hour, ang nakita nila dito, unicorn. Pag pumasok ka sa lower time frame, 15 minutes, makukuha nila yung number 1, which is yung structure ng SMC. Okay? I'm not sure kung makakapasok pa ako dito sa 15 minutes. Pero try natin. Sorry ang kalat no? Hindi na kaya. So, dito. Okay? Ito yung example ng liquidity grab naman. Yan. Pabitin, papunta na sila sa resistance, pabitin ng konti, tas kala mo bababa na, yan, malaki na yung selling pressure dyan, sabay, boom, akyat, para kunin. Favorite ko unicorn? Hindi. Depende lang pag nakita ko sa market. So, gets nyo na yung structure. Para dumagdag yung structure nyo, para dumagdag yung structure nyo, kailangan nyo lang mag-create ng isang resistance, then i-check nyo sa time frame nyo kung ano itsura ng price. So, let's say for example ito, ang itsura ng price is sinip niya yung previous high. Parang ganito. Sip lang ng previous high tapos baba. Okay? Usually, magandang entry dyan, dun mismo sa previous high. Dahil nasa resistance na sila. And makikita mo yung RR mo dyan kung gaano kalaki. Okay, yes, nag-change of character. Pero 'di ba sa iba kailangan mo na mag-change of character bago pumasok? Dito, if meron kang confirmation, nakapasok ka na bago pa niya gawin yung change of character. Pero syempre, it comes with a different type of risk. Next, so ganyan yung information mo. Ngayon dito, ang pinakita naman sa'yo is yung Quasimodo. Okay? Swing failure pattern, bumaba, tumaas, tas doon din siya umangat. Yan yung mga different types sa different time frame mo. Yes, of course. 10 yes. Okay? So, same thing pag gumawa ka ng structure dyan. Let's say for example, yan, resistance. Oh, makikita mo yan sa lower time frame kung paano nagpa-plot. Kaya imposible na hindi mo siya makita. Whether ang tignan mo dito is candles or structure or pattern ng mga price action, makakakuha ka ng confirmation. So, baba tayo sa 15 minutes to check. Okay, sa una, tignan natin. Sa una is sweep. Is sweep talaga. 1, 2, tapos sweep. Madalas yung sweep ha. Okay, sweep. Sa second, yung previous low. Dito papasok yan. Diyan ka papasok. Etong sweep, dito papasok. Etong structure na may change of character dito. So, check natin others. Ito yung sinasabi ko na resistance. Biglang nag-sideways sa papalapit sa resistance. Sabay, sweep. Then baba. Shucks. More on equal high. So, dyan papasok.
So makikita mo kung may tatlong different confirmation ka na inaabangan sa market, whether itong sweep, whether itong change of character, or itong equal high sweep, ma-apply mo siya sa POI mo. And let's say for example, nandyan si price, nandito siya ngayon. Approaching siya. Yun, antay mo kung ano yung naka-expect sa'yo dyan. Anong gusto mo makita? Gusto mo ba makita is unicorn? Gusto mo ba makita is sweep, etc. and so on. Uy, Papi Dries! On fire ka. Long time. So, mas magandang mag-plotting, sir. Anong time frame? Depende po sa time nyo. Pag pumunta kayo sa one, malilinawan kayo, sa previous session namin, malilinawan kayo kung yan sa tanong mo, anong time frame, saan maganda i-apply, and so on. Totoo, pag nanood ka dito, parang andali. Pag ikaw na, di mo na alam. Sa lahat na nanood, 2.5% ang magiging profitable on Legends. Kaya mag-isip-isip. Mahirap to actually. Kahit gaano ko to ka-detailed ituro. Hindi ito magde-define. Yung psychology yung magde-define. Kung kakayanin ng isang trader. Okay? So, that's mapping and structure. What oras na? 7:20. Kaya pa? Kaya nyo pa? Or puputulin ko na dito? Usually, madali lang naman na itong kasunod. Ang active mo, no? Kaya. Ngayon lang kita nabasa. Ngayon lang kita na ano dito. Na-recall, Miss Gilly. Proceed po. Kanina pa pala, Pops, naka-live. Coach, sa TG meron pa kayong link ng for journal trademark? Yes, meron. Ano ko dito, after ng session, yung free drive, isa-send ko sa inyo. Ito yun, no? Dami na, no? Magsawa kayo dyan. Pag binentahan kayo niyan, free lang yan. Sir, pwede namang sa price action na lang yung gamitin katulad ng na-discuss mo. Yes, pwede. Yung price action lang. Hindi mo need lahat to Kumbaga parang hindi mo rin need yung SMC, Harmonics, Elliott Wave, Hedging, ICT. Hindi mo need lahat yon. Pupili ka lang kung ano yung gamay mo, kung saan ka applicable. So go, start na tayo. Nag-scroll lang ako sa TikTok, nakita kita nag-live. Galing kasi Thanks. Pag nalilito kayo, aralin niyo lang. Meron din po kompleto. So, yes, start na tayo ulit sa Fibonacci OTE. Punta lang kayo sa basic, meron doon guide na basic folder. So, punta tayo sa Fibonacci OTE. Kukunin ko to dito. Yan kikita nyo yan cursor, trendline tools, Sagan and Fibonacci tools kasi under to ng Fibonacci. Kunin nyo si Ganbax. And click nyan. Dalawang click lang yan. First click and second click. Ito yung settings. So, you can pause, you can screenshot para makuha nyo yan. By the way, pag hindi mo to ginawa, ang default niyan, ganito. Okay. So, para makuha mo yung Ganbax, kailangan mo sundin tong settings na to. Yan, screenshot nyo lang yan. Okay na? So, hindi nyo naman kailangan gawin yan. Pause nyo na lang. Soon, yan tayo, Fib. Ngayon, para saan naman to, itong Ganbax? Usually, pang-identify to ng premium and discount. Ito yung premium nasa taas. Ito yung discount nasa baba. Okay.
paano ina-apply yan? Kiklik nyo lang yung first tap sa swing low, tapos yung second tap sa high. So, yan. Click ng first, then second. Etong premium and discount, ang gagamitin natin dito is yung OTE. Pag sinabing OTE, Optimal Trade Entry. And dadagdag ko siya dito. Ito siya, yung 0.25, yan. And yung dito. Ay, mali. 0.75. Mali yan. 1.382. Dito. Putek. Punta nga tayo sa fib. Kalimutan eh, no? Hindi nag-fib eh. OTE. Yan, Optimal Trade Entry. 0.618 and 0.786. Yan. Okay, so yan yung optimal trade entry. So, pwede nyo yan gamitin. Ngayon, ang gamit nyan is, kiklik nyo lang yung first and yung second na pump. Let's say, for example, nag-pump dito si market. Ganito yung pump. Wala kang idea. Ito yung idea. Ito yung unknown idea mo kung saan babagsak si market. Hindi mo alam kung saan siya dyan magbabagsak. Pag ginamit mo yung normal Fibonacci, sorry. Pag ginamit mo yung normal Fibonacci, ito yung magiging space mo para pumasok ng entry. Isa rin yan sa confirmation. Pero dito, ang ituturo natin yung OTE and ito yung itsura niya. Okay, dito yon. Ngayon, isa to sa confirmation kung gusto mong pumasok ng market. Siyempre, long yung gagamitin mo dito. And you will assume na si market tatama sa optimal trade entry, then take profit mo yung sa taas. So, paano yung position? Dito lang yan, tapos SL, tapos TP. Okay? Ganyan lang ka-simple yung optimal trade entry. Ngayon, if i-apply mo siya dito, mapapansin mo, since bearish to, tas ginamitan mo siya ng optimal trade entry, baka hindi siya mag-work. So, from bottom, sa taas, and makikita mo dito, tumama siya sa optimal trade entry natin. Okay, yun nga lang, hindi niya inabot yung TP kasi nga, bearish yung structure. So, gagamitin mo siya pag yung structure mo is bullish. So, what if pabaliktad naman from this high to this low? Sure ako, natatama siya dito sa optimal trend, sa optimal entry, then magte-take profit siya. So, check natin. From this high, first click, then second. Yan. So, ayan, malinis yung top niya sa optimal entry, then diretso siya dun sa take profit ng previous. Repeat lang din. So, from this high to this low, ulit-ulit. Okay, so yan. Tumama ulit siya dito sa optimal trade entry, then TP ulit siya dito. So, what if inassume ko naman si market na from this high to this low, nag-optimal trade entry ako ulit. Okay. Meaning, I would assume the price would tap here sa area na to. By the way, disclaimer, this is not a signal. Pero if ever ita-trade mo to using optimal entry, ganyan yung itsura niya. You can put your SL here, TP here, or gusto mong i-refine ganito. Okay? Which is, nag-a-align siya sa bias mo na bearish to mula na nag-confirm tayo sa first confirmation, second confirmation, and third confirmation. Okay? Sa fib na lang tayo para hindi kayo mahirapan.
Yan lang. So, any question dito? No question? Coach, yung OT ba mas maganda gamitin sa higher time frame like one? Yes, maganda siyang gamitin kaso matagal yun ah. Pag, basta pag nasa 1 day time frame kayo, matagal yung reaction ng price. Mahaba-haba yung lalakbayin niya. Pwede ito mag-work sa lower time frame. Nag-work siya sa kahit na anong time frame. Lagi niyo lang isipin na pag higher time frame, ano, matagal yung price. Pag lower time frame naman, medyo, ano siya, hindi siya ganun kalakas. Minsan, ano siya, fake out, ganun. Wala akong masample dito ah. One hour okay din. Okay? So, proceed tayo sa next and sa last. Tuloy ko pa ba tong last? Or kailangan nyo na i-practice tong 1, 2, 3, and 4 sa chart nyo? Yes, tuloy. Sa FB, nanahimik na kayo dyan. Saan po TF nag-entry? Yung pag may tanong kayo sa time frame, panoorin niyo yung previous session na 1 kasi andun yung pinaka-importanting foundation kung paano kayo magi-start. Malalaman niyo kung anong klaseng trader kayo and kung saang time frame kayo pwede. Di ako nakaabot sa 1:3, naka-record. Yes, naka-record to. Sa YouTube, see you. Sige. Sa YouTube din, yung previous session. Yes, meron. CryptoCham Trader. So, tuloy na tayo sa indicator divergence. X ko na to. X ko na rin to. X ko na rin to. Dito na tayo sa... Okay, sa mga trader na gumagamit ng indicators, isa ito sa mga confirmation din, which is yung divergence. May trading session sa TradingView, sir. Pwede po makita previous session? What do you mean? Libre yung files. Merong link nun sa Telegram. Nakapin. Mamaya i-ano ko. So, sa divergence naman, ang kailangan mo lang dito, syempre, divergence. Hi. Pa-bump coach. Anong pa-bump? Pa-bump. Yun na nga, hanapin ko. Ayan. Ando na sa Telegram yung mga trading files. Kung gusto nyo, kunin nyo na. Okay, going back sa indicator divergence. Madali lang naman to sa mga gumagamit pa ng indicators. Ang kailangan nyo lang, itong cheat sheet. Cheat sheet na to. Okay? Again, pag ikaw naghahanap ng bullish divergence, kailangan nasa ilalim ka. Nasa ilalim yung price. Lahat to. Pag ikaw naman naghahanap ng bearish divergence, dapat nasa taas yung price. Lahat to. Then, hindi lang yun yung gusto ko makita nyo. Makikita nyo yung category kung malakas ba yung pagka-pump ng bullish divergence, medium lang, or weak. Okay? And pupunta tayo ng example dito sa SUI. Dito, sa chart na to, wait, say,
Dito, okay. Ang kailangan mo, pag bullish divergence, kailangan maglo-long position ka pag nag-create ng higher low and higher high sa RSI 30. For sure, familiar na kayo dito sa RSI. Basic lang to. Ayan yung 30. Dapat dyan yung nakikita yung bullish reaction. So, paano natin makikita? Ang titignan niya lang yung may mga orange na highlight. Okay? Yan, yung may mga red pala. Red, sorry. So, example, ito. Red. Sabi dito, kung bullish divergence ka, enter long position when price action is getting lower low. Punta tayo sa price action. Ito yon. Low na yan, nag-create pa ng another low. Lower low. Check. And RSI is getting higher lows. Pataas naman yung RSI. Punta tayo sa RSI. Ito si RSI. Higher low. Okay? Sukat yan ha. Yung candle dito, tsaka sa baba. Yung candle dito, tsaka sa baba. Yes, sort of. Pag nasa 70, bababa. Pag nasa 30, aakyat. Pero not all the time. So, pagkabalik natin dito, better if it occurs on oversold condition RSI 30, which is check din, nangyari kasi siya sa RSI 30. So, dyan ka hahanap ng long position dito sa area na to. So, pag nag-long ka dyan, pwede mong targetin is yung 70 lang din pag tumapik siya or yung previous high nito. Okay? Something like that. Malinaw yung turo. Thanks. So, by the way, what if pakitaan ka ng ganito ng market? Si market kasi may mahilig magpakita ng ng fake out. Dapat hindi niya lang maintindihan yung gumagana. Kailangan maintindihan niyo rin yung hindi gumagana sa market. Hold on for a while. Ito. Ano ba? Ito. Yan. Coach, anong settings ng RSI length? Ano to? Standard to pag RSI. Sure may naiintindihan na. Pwede magtanong. Pag nahihiya, pwede mag-PM. Wala yung example ko. Ito. For example, ito yan. Nag-create si market ng lower low. Tapos dito sa ilalim, lower low din. Okay. Meaning, ma-fake out ka na nito agad kasi bakit? Wala namang dalawang baba dito sa bullish divergence. Itong nasa taas price to yung oscillator yan yung RSI. So, walang dalawang baba dyan. Yung araw na nakababa, wala. X agad, cancel. Mas mainit. Going back. So, hanap ulit tayo. Para hindi kayo malito, hanapin nyo lang yung mga nasa ilalim. Yan, okay? Naghahanap ako ng magandang, yung nag-fail. Para at least alam nyo kung ano yung gumagana sa hindi. Example, ito. Yan. Okay? Same thing. Pababa. Tas ito naman, paangat. Okay? So, ganito itsura niya. Ito yung price. Ito yung
ah, oscillator, yung RSI. So, bullish siya. Same lang siya dito. Okay? Then, next, ito naman, flat. So, pababa, tapos, flat. Nandito siya sa category ng pababa, tapos flat, weak yung pump niya. Okay? Pag sinabing weak yung pump, wala masyadong volume, pwedeng minor lang yung take profit mo. So, kahit hanggang dun lang sa dito. Pag nag-enter ka dyan, kahit dito lang, or yan, dito or dito. Kasi minor lang yung weak yung pinakita niya sa'yo. Naka-highlight na red sa RSI. What do you mean? Ito po ba? So, lipat tayo sa 1 hour. Yang naka-highlight na red, ibig sabihin, bumababa na sila sa below 30. Pag tumataas naman sila sa upper 70, nagko-color green yan. Yan, nagre-red sila pag bumababa sila sa below 30. Okay, clear ba dito? Madali lang. No, pag tumataas naman sila sa above 70, nagbe-bearish sila. So, let's say for example, ito. Yan. So, from this point, price, hold on, hanggang dun, sa taas. Medyo pangit lang yung gawa niya, pero, yan. So, strong yan na bearish divergence. Nandito yan. Magka-opposite side, pataas, tas pababa. Then, malakas yung pagbagsak niya. Strong bearish divergence. So, yan. Makikita niyo dyan. Hanggang dito sa ilalim. Doon sa 5 na tinuro nyo, confirmation po sila. And kahit 1 or 2 po doon para mag-entry. Yes, 1 or 2 lang ang need mo doon. Hindi lahat. Saan ako nagte-trade ngayon? Sa Bitonix or sa Bybit. So, I think na-gets na yung concept ng RSI. May question ba kayo dito? Lagi lang kayo magde-depend dito. Cheat sheet niya to eh. Pag nakita kayo ng ganitong dalawa na pataas, walang ganyan. So, ibig sabihin, walang trade. Walang ganyan pinapakita ang market. Pag nakita kayo ng single na ganito lang, walang partner, sana all single, walang partner. Huwag nyo na i-trade. Hindi po. Alin po dun sa 5 na usual na magandang combo? Ano po, yung Happy Meal. Ito, yung 1 and 2. Tapos, 2 and 4. 3 and 1. 5 and 1. Laging maganda yung 1 eh. Anong mix and match nito? Ito yung mix and match niya. 1 or 2. Price action patterns. 1 or 3. Ay, hindi. 2 or 3. Price action patterns. Mapping structure. 5 and 1. 3 in 1. 4 in 1. Malakas kasi yung 1 eh. Patterns. Divergence. Hindi. Structure and patterns. 2 and 3. Ay, meron na. Fib and indicator. Hindi. Mapping and indicator. Yan. Yan siguro. Feeling ko. Usually, pwede nyo i-mix-mix yan eh. Sa link po sa bio. So, natapos na natin to, trading confirmation. Sobrang dami niyan. Actually, pag nag-focus ka dyan sa whether 4 and 5, depende sa'yo. 1 and 2 or price action patterns lang, may improve mo yan na mai-improve. Okay, lalo na lagi mo siyang tinitrade and lagi mo siyang inaaral. Things to follow. So, yun. Panoorin nyo na lang yung replay.
Okay, goods. Grabe, no? Dire-diretso yung salita ko mula 6 p.m. 6, 7, 8. Wala nang question. I think na-discuss ko na lahat. So, yun. Yung link ng TG nandyan sa bio. So, kung gusto nyo, chat nyo na lang ako. Siguro baka mamaya ko i-upload or bukas. Yung confirmation entry model, kasama na yun dun sa mga structure. Let's say yung structure kanina na ganito. Sorry. Yung sa number 3, structure tayo. Number 3, structure. Yan. Yung confirmation entry model nito is kung saan to bumaba. Ano to? Quasimodo. SL mo palagi sa previous. Tapos yung TP mo is kung saan galing yung mga baba nito. Yan. TP1, TP2, and 3. Yan. Yan yung mga entry model. And marami pang iba. Yes, pwede kayo gumawa ng sarili nyong systematic strategy. Kahit ano pwede nyong gawin. Walang limit sa market. Ang kailangan nyo lang gawin is yung nag-work para sa'yo. Tapos i-improve mo nang i-improve. Maraming salamat, Coach. Pagpalain ka sa iyo. Welcome. Sir, kailan next live mo? Update ako sa Telegram or sa Facebook. Yes, okay, combo ng 4 and 5. Weh, di British. May sample live chart, Coach. Gusto yung live chart? Thanks, Coach. Glad to have joined. Sige. Ayun, may question sa ano. Sir, pwede ask ulit divergence. Pag buy entry po, ano pong hahanapin na pattern? Pag buy entry, gantong pattern yung hahanapin mo. Bullish divergence. Baka may nagbe-mentor dyan na nakawin teacher. Hindi nyo magagaya yung teaching ko kasi sweet ako magsalita. Free lang yung trading view. No need to subscribe. Paano nyo bebenta yung lesson ko? Huwag nyo ibenta yung lesson ko. Free lang to. Coach, paano mo na-differentiate ang inducement sa chalk? May iti-take lang pala na OB sa taas, tapos babagsak then. Medyo advanced na to yung sa Facebook. Pag yung inducement, isa lang yun sa, kunyari, ito yung POI mo. Yung inducement, yung malapit na siyang pumunta dyan, tapos biglang hahatakin pababa. Nasa may arrow ko. Yan, tapos biglang hahatak dito pababa. Yan yung inducement. Tapos magulat ka, biglang babalik dyan si price. So, pasok na sa liquidity. Yung hidden divergence, hindi ko na-discuss kasi hidden eh. Hindi ko na nakita. De joke lang. Same lang po yon. Same lang siya dito. Hindi lang siya palaging pinapakita ng market. Pero pareho lang din siya. Win rate ko mga nasa 30%. Lakas ng loob ng sun, no? Matibay yan, dahil. May NFP news niya ngayon. Pag may news ngayon, mag-observe lang kayo. Tapos, wait lang. Pag yung trading view nyo, lumalabas yung more subscription, like ganito. Yan. Ibig sabihin, abuso ka nakakagamit. Dalawa lang yung kailangan mong gamitin. Ang gagawin mo, i-X mo lang yung isa dito or i-X mo yung nandyan sa taas. Okay? I think goods na tayo, no?
Kung anong kaya mong ipalos. Yan lang yung mare-recommend ko. Sample lang. Gusto nyong makakita ng example na base sa turo natin. Etong, okay. Pangit yan. Gusto ko malinis. Ang kalat lahat ng chart ko Bybit. OKX. Malinis. One day. Wait lang. Yan. Okay, tingnan nyo to Ito, lalagyan ko lang siya ng line dito. And kinoconsider ko na to na base ng buyer. So, anywhere between here or dito sa area na to, selling pressure area yan para bumagsak dito yung market. By the way, this is higher time frame. So, one day to. Yan yung tinuro ko sa price action na itsura. So, maraming ganyang example sa market. Okay? Bonk. Hindi si Bonk. Si Turbo pala. Okay, same thing kay Turbo. Pag na-reach na yan, yung level ng area na yan, ito, yan. Ito, yan. Tutulo yan si Turbo hanggang dito. Okay, by the way, this is higher time frame. Hindi nyo pwede i-short yan kasi pwede pa siya mag-create ng ganyan, tas ganun. Kaya pag sinabi mo ng higher time frame bearish, pababa siya, hindi mo dapat siya sino-short agad kasi pwede pa siya mag-pullback dito, valid pa yon. Coach, anong time frame ka nagbabasa ng price action? Usually higher time frame. Swing trader kasi ako Ano ang pinag-uusapan nyo dyan? 20 pesos po mag-aaway kami. Goods yun, 15K. Sa iba, galit pa Pagka mahina makaintindi. Mahirap lang to intindihin, pero for sure matututunan nyo to. Konting tiyaga lang. Si May tinutukoy nyo. Ito si Son, feeling ko may experience. Daming galit Max lev po ako palagi kasi may position sizing. Yes, effective naman to pag nag-open yung session. Hindi kasi ako limited sa strategy, kaya wala akong specific strategy. Let's say for example, ita-trade ko to ng order block, and yung order block minsan pumapalya. Matik talo na agad yung trade. Na-scam yata Yun ang scam sa'yo, so nandyan din. Viewer ko din. Sige. I think that's it. Tapos na tayo. Sino yan? I-mention na yan. Okay na. Huwag na kayong magpa-information overload. Sige, join na lang kayo sa TV. Tas sa TG, mag-end na ako ng mga 8 p.m. Mag-gym pa ako Thank you. See you ulit sa next video. Sa YouTube nyo pwede itong mapanood or sa Facebook. Kayo mag-alala, mapapanood nyo rin to. Aralin nyo mabuti. Salamat ng marami dahil sa'yo babalik ako. See you. Thank you. Thank you dito. First time napunta sa FYP ng TikTok ko. Actually, yung previous session ko dito, limited.
Kaya buti dumami kayo dyan. Kasi hindi to na-flash sa ano sa FYP. Buti naman. Pag ito na-flash sa FYP, lagi talaga ako magla-live. Hindi maka-join saan? Na-flash po sa FYP ko. Yon kaya ano, things. Nirestrict kasi ako nito ni TikTok Live. By the way, this is not signal. Huwag niyo i-trade yan. Ngayon ka lang dumaan sa... Buti na lang dumaan sa FYP nyo, no? Matuturuan ko kayo ng maayos. Gusto ko maturuan kayo mag-trade nang hindi nyo na kailangan ng hindi nyo na ako kailanganin next time. Yung magte-trade ka mag-isa. Daming galit nito. Pero maisip mo na lang, sayang naman. Grabe naman yon. Masarap mag-trade. Very rewarding. Kaya masarap din magturo. Bihira lang ako mag-live eh. Pero busog talaga kayo pag nag-live ako. Kaya makita nyo yung content ko sa YouTube. Panoorin nyo dun yung previous BTC analysis. Hindi yan pang newbie. Basta ang goal talaga dito is maturuan ko kayo mag-trade mag-isa tapos get rich and disappear.